Grabe mga kasagpa, isa na namang mga kababayang inaabuso sa naka-pick up at binaba ito at pinaghahampas ang ulo. Siguro ang dahilan ay nakaharang ito sa kanyang sasakyan ay sana hindi naman po niya ginaganyan kasi ang tao ay naghanap buhay. At makikita niyo po sa video mga kasagpa na umiiyak ang isang bata dahil po nagkakaroon ito ng pagtatalo. At sa kasamaang palad, bigla itong umalis ang pick up at talagang sinasaktan niya si kuya na naghanap buhay sa kalsada. Ikaw mga kasagpa, ano ang opinion mo dito sa mayabang na pick up driver na ito? At talagang pinalo niya si kuya. Kawawa naman po mga kasagpa. So ayan, kung mapapansin nyo, panaiiyak po ang bata ng tagapulot ng basura sa daan at talagang walang awa yung naka-pick up at talagang hinampas niya ito sa ulo. At dahil po sana may nagbi-video at nakuha na po ito ng plate number, baka po ito ay umabot pa sa himpilan at paimbestigahan yung napakayabang na naka-pick up at hindi po siya maka-Pilipino. Alam niya naman po na naghanap buhay ang tao ay talagang pinalo niya. Paano kung maipakita ko sa iyo na may kinalaman ka? Wala. Not necessarily na... DWH Undersecretary Maria Catalina Cathy Cabral ay namatay dahil sa isang pagbagsak mula sa mataas na bahagi ng Cannon Road sa Benguet. Ayon sa mga ulat ng otoridad, noong Disyembre 8, 2025, natagpuan si Cabral walang malay at hindi na gumagalaw mga 20 to 30 metro sa ilalim ng Cannon Road sa Tuba, Benguet. Malapit sa Boyd River, ilang oras matapos niyang sabihin sa kanyang driver na iwanan siya sa isang bahagi ng daan. Ayon sa mga otoridad, ito ay inaakalang pagbagsak mula sa kaitasan ng daan. At ang resulta ng autopsy daw, ayon sa mga balibalita, batay sa unang autopsy report at pahayag ni DILG Secretary Judvic Remulla, ang sanhi ng pagkamatay ay blunt force trauma. Ibig sabihin, mga pinsalang dulot ng malakas na impact na tugma sa pagbagsak. Walang nakitang mga palatandaan ng foul play, hindi umano sinaktan, binugbog o binitay. Sa resulta ng autopsy, natagpuan ang kanyang katawan matapos siyang iwanan ng driver Cannon Road habang sila'y bumibiyahe papuntang La Union. Dahil sa mga pangyayari, may mga panawagan para mas malalim na investigasyon, lalo na dahil si Cabral ay konektado sa mga isyu sa anomalyas ng flood control projects. At dahil doon, namatay si ex-DPWH Yusek Maria Catalina Cabral dahil sa pagbagsak mula sa mataas na bahagi ng Cannon Road sa Benguet. Sa mga autopsy na lumalabas ay nagsasabing ang kanyang pagkamatay dahil sa pinsalang dulot ng pagbagsak o blunt trauma. Sa ngayon, wala pang formal na idedikasyon na magawaing kriminal na sanhi ng kanyang pagkamatay, pero magpapatuloy ang mga investigasyon. Yung mga kasagpa, ating alamin at ating intayin kung ano nga ba o kagaano nga ba ang katotohanan ng pagkamatay ni Yusek Cabral. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating official YouTube channel, Master Kasagpa. Paano kung maipakita ko sa iyo na may kinalaman ka? Wala. Not necessarily na ikaw ang gumawa. Ibig ko sabihin na nalalaman mo na nangyayari ito. Posible po, Your Honor. Anong posible? Hindi mo ba alam na nangyayari ito in your presence? Ito pa po yung sinasabi ng iba. Bakit? Bakit po ngayon lang nalaman? Mabuti po ang presidente nalaman niya after 3 years. Ganito na po palang nangyayari. 545 billion pesos. Ang namuni nila about 15 contractors. There are about 29,000 o 19,333 contractors as of August 29, 2025. Mr. Picard, tama?
Yes, Your Honor. 15 lang. Representing 18% of the pie. Sino-sino po yung responsable na lalapit? Halimbawa sa iyo, Yusek, ikaw ang kauna-unahang nakakaalam kapag ka na-approve na yung GAA at ilan yung nadagdag na mga singitan dyan. Ikaw ang opisina mo ang kauna-una na sapagkat ikaw ang planning service. Tama o hindi? We know that, Mr. Chair. Hindi, Just to tinatanong ko si Yusek. So, tama, di ba? Pero alam mo din kung sino yung parating mga pumupunta sa opisina mo dito sa mga insertions na ito. Dito ako interesado. Your Honor, Mr. Chair, yung pong nangyayari sa budget deliberation ng hindi na po kami participant. Pagka-uwi na sinabi ka naman yung budget. Hindi ganon. Alam ko yung trabaho mo eh. Yusek ka ng planning service. Yan manggagaling lahat yan. Hindi naman ma-operationalize natin ng hindi. Diyan nakakarga lahat eh. Sa opisina mo. Ikaw ang merong responsibility.